Electric vehicle ng Honda Philippines Incorporated nilabas na sa Pilipinas. Futuristic ang itsura at talaga namang maporma. All LED lights at hindi na kailangan ng gasolina. Ito na nga ba ang simula ng pagpasok ng mga electric vehicles ni Honda? Kamusta mga true friend? Motocam nga pala at nandito nga ulit tayo sa Honda Safety Driving Center para sa bagong e-bike ni Honda. Ngayong araw nga ay pinatest ride na ng Honda Philippines ang kanilang bagong EM1E electric vehicle. At isa nga tayo sa nabigyan ng pagkakataon para ma-test ride nga ito. At dahil nga si Motocam ang pinapanood mo ay bibigyan kita ng kumpletong specs at presyo ng motorsiklo na ito. Umpisahan nga muna natin sa kanyang look sa harapan. Ganito nga ang itsura niya. All LED ang kanyang headlight, taillight, pati na rin ang mga signal light. Nakamags na nga ang mga gulong nito at meron nga itong sukat na 90-90-12 at sa kabilang side ay ito nga ay naka-disc brake. At ang sukat naman ng gulong sa likod ay 190-10 at pares nga itong naka-tubeless. Dito naman ay naka-drum brake. Meron na nga itong USB charger. At ganito naman ang itsura ng kanyang ignition at kapag pinihit mo yan ay ganito naman ang itsura ng ating panel. Pabilog nga ang digital meter panel nito. At dito nga makikita natin ang maliit na bilog na button para magkaroon tayo ng access sa mga iba pang information para sa meter panel na ito. Makikita nga natin dito ang kanyang speedometer, ang life ng battery, meron na siyang orasan at kung ilan na ang tinakbo ng motorsiklo na ito. Sa left side ng manibela, nandito ang high beam, low beam, left and right signal at busina. Sa right side naman, nandito ang economy at standard button, pati na rin ang start button. Sa harapan ay meron siyang inner pocket, meron siyang sabitan at ito yung ignition at malawak na footboard na kung saan marami tayong pwedeng mailagay. Aluminum na rin ang ating tapakan para sa ating mga angkas. At para nga mabuksan ang upuan, kailangan tanggalin ng susi at ilipat dito sa may bandang gitna at boom! Bubukas na ang ating upuan para makita natin ang loob ng ating compartment. Dito nga nakalagay yung ating lightweight battery at makikita natin dito na ito ay safe at nakalock at may maliit pa tayong lalagyan ng gamit dito. At dahil nga electric vehicle ito ay hindi na natin kailangan ng gasolina. May kasama na nga itong bracket sa may bandang likuran. LED light nga ang kanyang signal light pati na rin ang kanyang tail light at ganito nga ang itsura ng kanyang shock. Ang gulong sa likod ay in-wheel 3-phase motor brushless. Meron na nga itong tapalodo na nakakover sa gulong at ito nga ay naka-drum brake. May side stand at syempre meron din siyang center stand. Ang maximum rear wheel power nito ay 1.5 kW. Ang maximum horsepower ay 1.71 kW at 540 RPM. Ang maximum torque ay 19 Nm at 25 RPM. Ang maximum speed naman nito ay 45 km per hour. At base nga sa Honda's internal test conditions, sa kanyang range, sa Econ mode ay 48 km. Sa standard mode naman ay 41.3 km. Pagdating sa kanyang dimensions, sa length, width at height, meron tong 1,859 by 681 by 1,078 mm. Sa kanyang ground clearance, meron tong 136 mm. Carb mass, meron itong 95 kg with battery. Sa seat height naman ito, meron tong 740 mm. At ang kanyang wheelbase ay 1,300 mm. Pagdating sa kanyang EV battery information, ito nga ay lithium-ion. Merong voltage na 50.3 volts, may capacity na 26.1 at ito nga ay removable. May kasama nga itong Honda Power Pack charger na merong 10.2 kilograms. At ang charging time naman to 0 to 100% ay tumatagal ng 6 hours. Charging time 25% to 75%, 160 minutes. Ang rated power nito ay 270 watts. At pagdating sa kanyang life cycle ay 2,500. 18,000 pesos para sa Honda Power Pack charger. Para naman sa Honda Mobile Power Pack, 42,500 pesos. At para naman sa unit na ito kasama ang battery at charger, ang SRP nito ay 155,400 pesos only. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa bagong nilabas ni Honda Philippines Incorporated na all-new EM1E electric vehicle? Sulit nga ba ito para sa ating mga Pilipino?